Kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsisimula ang pelikula sa isang retiradong marine na nagngangalang Charlie. Ngayon ay nagtatrabaho siya bilang isang hitman. Sa oras na iyon ang kanyang amo na nagngangalang Stan ay humiling sa kanya na makipagtambol sa isang bagong kasosyo na hindi pa niya nakilala noon. Gayunpaman mas gusto ni Charlie na magtrabaho ng mag-isa, kaya siya ay nadidismaya sa paghihintay sa kanyang bagong partner. Sa wakas ay nagpakita ang isang lalaki na nagngangalang Blade at si Charlie ay lalong nainas sa gawin ni Blade. Ilang sandali lamang matapos silang pumunta sa bahay ng kanilang target na si Rollo. Dahil si Blade ay bago, ibinigay ni Charlie ang gawain sa kanya. Hindi gumagamit ng kutsilyo si Blade gaya ng inaasahan. Sa halip ay binibigyan ni Blade si Rollo ng isang kahon ng donut at nagkaroon ng pagsabog sa bahay ni Rollo. Noong mga oras na iyon ay nagawa nilang patayin si Rollo, ngunit ang problema ay dahil sa donut bomb ni Blade na ibinigay sumabog ang ulo ni Rollo at hindi nila ito makilala. Ang kanilang customer si Bogard hindi magbabayad hanggat hindi siya siguradong si Rollo ang namatay. Nakikipag-ugnayan din si Charlie sa boss ng ahensya na si Sal para tumulong sa paghahanap ng address ng pamilya ni Rollo. Nagkipagkita si Charlie at Blade sa dating asawa ni Rollo na si Mercy. Mula sa kanilang pag-uusap ni Mercy, napagtanto ni Charlie na hindi gaanong gusto si Rollo ng maraming tao kaya hindi na nakapagtataka na pinatay siya. Si Charlie na napagtanto na hindi rin nagustuhan ni Mercy na inalok siya ng 5,000 na sumama sa kanya para makipagkita kay Bogard at kumpirmahin ang katawan ni Rollo. Gayunpaman ay ayaw masyadong makisali ni Mercy at sinabing may tato si Rollo sa kanyang kwitan tulad ng sa kanya. Matapos suriin ang katawan ni Rollo sa trunk ni Blade, biglang tinutukan ng baril si Charlie ni Blade upang siya ang maghatid sa katawan ni Rollo kay Bogard. Ginawa ito ni Blade para mabayaran siya ng hindi na kailangang makihati kay Charlie. Habang minamaneho ni Blade ang sasakyan ay walang ingat siyang kumilos at aksidenteng nabaril ang sarili na naging sanhi ng nawalan ng kontrol ang kotse at tumama sa poste ng kuryente at sumabog. Naramdaman ni Charlie na lalong gamulo ang sitwasyon dahil nasunog ngayon ang walang ulo na bangkay ni Rollo. Pagkatapos makaisip si Charlie ng isang plano ay hiniling niya kay Mercy na kontaken ang kanyang kapatid na isang tattoo artist upang lumikha ng isang tattoo sa katawan ni Blade na parang tattoo ni Rollo. Pagkatapos ay ibibigay ni Charlie si Blades bilang bangkay ni Rollo pagkatapos putulin ang kanyang ulo. Bago umalis si Charlie binisita niya si Stan na kanyang boss na matalik niyang kaibigan. Pagkatapos na naghanda si Charlie ng pagkain at nilagyan ng label ang mga pagkain at gamot na kailangang inumin ni Stan. Sa kabila ng kanyang katandaan, si Stan ay namamahala sa Bloxas area sa loob ng 47 taon at aktibo pa rin kahit na siya ay dumaranas ng dimensya sa kanyang mga huling taon. Kinabukasan ay nakipagkita si Charlie kay Bogard sa kanyang punong tanggapan, pagkatapos kinumpirma ni Bogard ang katawan ni Rollo. Natanggap ni Charlie ang kanyang bayad. Bago umalis si Bogard ay hiniling kay Charlie na mag-set up ng isang pagpupulong kay Stan. Dahil mayroon silang ilang mga bagay sa negosyo na pag-usapan. Pagkatapos ay bumalik si Charlie kay Mercy at ibinigay sa kanya ang ipinangakong $5,000. Doon binanggit ni Mercy na siya ay nagtrabaho bilang isang taxidermist, isang pintor na nag-iingat ng mga patay na hayop na parang buhay pa. Si Charlie ay naakit din kay Mercy kaya niyaya niya itong kumain ng magkasama. Kinabukasan ay nagkukumpulan si Charlie kasama ang kanyang mga kasamahan na pawang nagtrabaho para kay Stan at parang kanyang pamilya. Nandyan si Benny na namamahala sa mga entertainment club ni Stan kasama ang kanyang asawa. Si Tony na siyang humawak sa mga operasyon sa pagsusugal ni Stan. Si Paul na nagtrabaho bilang driver at si Charlie na isang hitman ay may mahigpit silang mga patakaran sa loob ng kanilang grupo. Pinupuntirya lamang ang mga masasamang tao at si Sol na pinangasiwaan ang lahat ng mga ahensya ng asasin sa lugar. Habang sila ay nakaupo ng magkasama, tinanong ni Stan si Charlie tungkol sa kanyang mga plano sa pagre-retiro. Dahil gusto ni Charlie na bumili ng bahay sa Italia para sa kanyang pagre-retiro. Doon binanggit ni Charlie na iniisip pa rin niya ito subalit pinayuhan ni Stan si Charlie na gumawa ng isang desisyon tungkol sa kanyang pagre-retiro. Sa lalong madaling panahon binanggit ni Stan na nakahanda na ang kanyang mga plano sa pagre-retiro, pagkatapos ay nagbahagi si Charlie ng mensahe mula kay Bogard na gustong makipagkita kay Stan. Ngunit tumanggi si Stan na makipagnegosyo kay Bogard dahil naniniwala siyang hindi mabuting tao si Bogard. Sa sandaling iyon ay binalaan ni Stan si Charlie na layuan si Bogard at ang kanyang grupo. Nang umuwi si Charlie at tinatapos ang kanyang trabaho, ang mga tauhan ni Bogard ay pumasok upang subukang patayin siya. Ngunit bilang isang profesional na mamamatay tao na may maraming karanasan, palaging alerto at handa si Charlie na nagpapahintulot sa kanya na talunin ang parehong mga umaatake. Pagkatapos ay pumunta si Charlie upang kunin ang mga bangkay ng mga tauhan ni Bogard at nakipag-ugnayan kay Benny.
Hiniling ni Charlie kay Benny na babalaan ang kanilang mga kasamahan sa kasino dahil sinisimulan na ni Bogard ang pagbabante sa kanilang grupo. Ngunit habang papunta sa kasino ay nakatagpo ni Charlie ang higit pang mga tauhan ni Bogard at napagtanto na huli na ang lahat. Dahil napatay na ang lahat ng kasamahan niya. Determinado si Charlie na maghiganti at tapusin si Bogard, kaya nakipagkita siya kay Saul, ang board member ng ahensya ni Stan na pinuno ng hitman. Doon ay humingi ng permiso si Charlie na ilabas si Bogard dahil nilabag ni Bogard ang patakaran. Sa kasamaang palad, tumanggi si Saul dahil may mahalagang papel si Bogard sa negosyo ng ahensya at may malaking kontribusyon sa pag-unlad nito. Sinabi rin ni Sal kay Charlie na si Bogard ay mas bata kay Stan na itinuturing na senior at iminungkahi na si Stan ay karapat-dapat na palitan ng isang mas batang pinuno. Pinayuhan pa ni Saul si Charlie na umalis at pumunta sa malayo, gayunpaman tumanggi si Charlie at iginiit na maghiganti siya laban kay Bogard sa kanyang sariling paraan. Nang tanungin ni Charlie kung nasaan si Bogard, iminungkahi ni Saul na tanungin ni Charlie ang kanyang mga kasamahan na ligtas pa rin. Nang marinig ito, naalala ni Charlie si Benny na nakipaglaro kay Stan noong panahong iyon. Napagtanto ni Charlie na pinagtaksilan siya ni Benny. Si Charlie pagkatapos ay bumalik sa bahay na kinuha ang lahat ng kanyang mga armas at pumunta sa bahay ni Benny upang harapin siya. Pagkatapos makakuha ng impormasyon mula sa asawa ni Benny na si Celine. Si Charlie ay tumungo sa kasino na kinuha ni Bogard. Nang dumating siya sa kasino ay maingat na tinanong ni Charlie ang isang guard na kilala niya. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto ni Benny at mabilis siyang tinapos. Pagkatapos kay Benny, pinalibutan ni Charlie ang mga tauhan ni Bogard sa kasino upang tapusin sila. Nang ma-corner si Charlie, isang guard ang lumapit upang tulungan si Charlie. Nag-iisip si Charlie kung bakit gustong-gusto ni Bogard na patayin si Rollo. Sinundan ni Charlie ang isa sa mga tauhan ni Bogard na may hinahanap sa bahay ni Rollo. Habang nasa bahay siya, hindi pinansin ni Charlie ang isang tawag sa telepono mula sa isang taong nagngangalang Mr. Green at nagpatuloy sa kanyang pagsisiyasat. Biglang nakita ni Charlie ang isa sa mga tauhan ni Bogard at mabilis siyang hinarap at tinamba. Sa huli ay natuklasan ni Charlie na may ebidensya si Rollo ng mga kriminal na aktibidad ni Bogard na naitala sa isang tape. Kaya naman pinadala ni Bogard si Blade at si Charlie upang tapusin si Rollo. Si Bogard na ayaw nitong mahanap ni Charlie o ni Saul ang ebidensyang ito, kaya pinapunta niya ang kanyang mga tauhan para hanapin ang recording. Ngayon ay nasa bahay sila ni Mercy. Buti na lang nagawang tapusin ni Mercy ang dalawa sa mga tauhan ni Bogard. Hindi nagtagal, dumating doon si Charlie at ipinaliwanag ang lahat kay Mercy. Nang marinig itong binanggit din ni Mercy na bukod sa recording ay may $50,000 si Rollo na ibibigay sana sa kanya, ngunit hindi niya nagawa. Noong panahong iyon ay nagplano si Charlie na pumunta sa New Orleans kung saan ang gang ni Rollo. At nagpumilit si Mercy na sumama dahil gusto rin niyang mapabuti ang buhay niya. Samantala sa bahay ni Charlie, ang subordinate ni Bogard na si Bruno mukhang hinahanap si Charlie. Si Charlie at si Mercy ay nakarating sa isa pang bahay ni Rollo, pero lumalabas na mga tauhan Bogard ay hinalughog na nila ang lugar. Hinalughog nila ang lahat ng mga silid, ngunit walang nakitang kahit ano. Si Mercy na nakakaalam ng ugali ni Rollo ay naniniwala na itinatago niya ang recording sa isang pulang kahon na may larawan ng isang Mustang na sasakyan. Ngunit hindi nila nakita ang bagay na iyon. Buti na lang nakatanggap si Charlie ng isang kapaki-pakinabang na tip mula sa isang fax machine tungkol sa apartment na tinuluyan ni Rollo kamakailan. Pagkatapos makipag-ugnayan sa apartment at suriin ang kasaysayan ng bilang, nakuha ni Charlie ang numero ng kwarto at nagmamadaling pumunta doon. Pagdating niya ay masusing hinanap ang bawat sulok ng apartment. Ngunit wala siyang nakita. Maghihintay na sana siya ng elevator ay dumating din si Bruno na naghahanap ng ebidensya ng recording. Doon sinubukan ni Charlie na tumakas kay Bruno at sa kabila ng pangyayari ay nakaligtas si Charlie at nakabalik sa kanyang hideout kaagad. Pagkatapos tumulong si Mercy sa paggamot sa mga sugat ni Charlie. At nagpahayag ng kanyang pag-aalala na nagmumungkahi na isaalang-alang ni Charlie ang pagre-retiro dahil maaari niyang matugunan ang isang kapalaran na katulad ni Rollo, ngunit iginiit ni Charlie ang paghihiganti. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng mga pahiwatig sa apartment bill, si Charlie at Mercy ay pumunta sa bahay ng ina ni Rollo, kung saan nakipag-ugnayan si Rollo sa kanya ng ilang beses bago siya namatay. Pagdating nila ay masusing hinalughog ni Mercy ang bawat bahagi ng kwarto at sa wakas ay nakita nila ang pulang storage box ni Rollo. Ngunit laking gulat nila nang buksan nila ito ay natuklasan nilang nawawala ang laman nito. Lumabas na ang $50,000 sa box ay ginamit ng ina ni Rollo para sa breast surgery. Samantala ang recording na hinahanap ni Charlie ay hindi na natagpuan ng ina ni Rollo. Pinakiusapan ni Mercy si Charlie na dalhin siya sa istasyon ng bus dahil gusto niyang umuwi kaagad. Sa oras na iyon si Charlie binalak na ipagpatuloy ang paghahanap para sa recording. Para hindi masiraan ng loob si Mercy ay nag-alok si Charlie ng sariling pera sa kanya.
Gayunpaman ay tumanggi si Mercy at hiniling kay Charlie na mangako na babalik siya upang matiyak ang kanyang ligtas na paglalakbay. Binanggit ni Charlie ang kanyang pagnanais na magretiro at bumili ng bahay sa Italia. Habang gustong ituloy ni Mercy ang kanyang sining sa isang arts campus. Bago humiwalay ay pinaalalahanan niya ito na huwag mai-inlove sa kanya, ngunit huli na ang lahat dahil nahulog na si Charlie sa kanya. Subalit binago ni Mercy ang kanyang planong umuwi nang maalala niyang si Rollo noon. Pinamamahalaan ng isang lumang bar na pagmamayari ni Bogart. Si Mercy ay naniniwala na maaaring itago ni Rollo ang recording doon. Pagdating niya ay pumasok siya sa bar at naghanap ng anumang mga palatandaan na nagkunwaring hindi alam ni Mercy ang nangyari sa kanyang dating asawa na parang buhay pa si Rollo. Dahil sa kinolekta ni Rollo ang mga sasakyan ng Mustang ay naghanap siya ng larawan ng isang Mustang at sa wakas ay nakita niya ang recording evidence. Habang si Mercy ay lumabas ng bar nahuli siya ng mga tauhan ni Bogart, buti na lang dumating si Charlie sa tamang oras upang iligtas si Mercy. Pagkatapos ay ipinagkatiwala niya ang recording kay Charlie. Ngunit pagkatapos ay lumitaw si Bruno at pinamahalaan para pigilan si Charlie. Sa pagkakataong iyon ay inutusan ni Bruno si Charlie na magtungo sa punong tanggapan ni Bogart. Pagkatapos ay papunta na siya para salubungin si Bogart na nakahuli rin kay Mercy. Binabantayang mabuti ni Charlie ang mga gawin ni Bruno nang makita niya ang tamang pagkakataon na nabangga ni Charlie ang kotseng minamaneho niya, na naging sanhi ng pagkamatay ni Bruno. Pagkatapos ay hinagaw ni Charlie ang kotse ng isa pang driver upang marating ang punong tanggapan ni Bogart at iligtas si Mercy. Pagdating ni Charlie na nasaksihan ni Charlie na hinahawakan si Mercy habang nakatutok ang baril. Ngunit isang bigla ang putok ng baril ang kumitil sa buhay ni Bogart nang hindi inaasahan. Ipinakita ni Charlie ang recording kay Saul. Sa recording lumabas na pinagtaksilan ni Bogart si Saul at iniulat ang kanyang mga krimen sa FBI na may layuning kunin ang posisyon ni Saul bilang pinuno ng ahensya. Pagkatapos makumpirma ang paglabag ni Bogart sa panuntunan at binigyan ni Saul ng pahintulot si Charlie na alisin si Bogart. Sa huli si Stan ay nanatiling buhay. Dahil inilipat siya ni Charlie sa isang ligtas na lugar. Nang ipahayag ni Stan ang kanyang kawalan ng tiwala kay Bogart, kaya ang mga bangkay na natagpuan sa bahay ni Stan ay kay Paul at ang ilang tauhan ni Stan. Si Charlie ay inilipat si Stan sa isang retirement home na inihanda. At binigyan siya ni Stan ng bagong pagkakakilanlan na si Mr. Green. Pagkatapos ng lahat si Charlie at Mercy ay nagpakasal at nagsimula ng bagong buhay sa Italia. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.